maketh it to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restored my soul. He leadeth me in a path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Ulitin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Amen! Ayan. Bati naman natin yung mga natabi natin na Happy Lord's Day. At kamusta po kayo? Sana ay masaya po tayong lahat. Kaya yun, dapat lang na maging masaya dahil ang pinagdilipara natin ay Panginoon. Kaya, let us sing. Bigay natin ang ating samgang porsyento. Ating best. Simula ay awitin po natin ang God's Wonderful People at kapag nasa napakaligayan po tayo ay magkakabayan po tayo. Okay? So let us sing. God's Wonderful People. Napakaligaya. Ay awitin po natin ang glory to His name.
gamitin mo natin ang lyrics mo. Amen. Okay. Awit mo natin muli. When the road is full of wonder, I'll be there. When the road
kayo sa iyo mo, kumigit, at yung kailangan. Panginoon Diyos, Ama, ay lakas lahat, Panginoon. Nataas, pilit ko na yung pangalan, Ama. Sige po, Panginoon. Tawagin po kami sa lahat sa amin, Panginoon. Tawagin po, Panginoon. Tulong po kami sa tawagin po, Panginoon. Maraming po kami nagagawa ang mali. Salamat po, Ama, dahil patuloy ko po papatawag sa aming kakasas. Salamat po, Ama, dahil hindi po pinapabayaan ang mga pamilya ko niya. Ito po ang kahit ng mga salamat, Ama, kahit patuloy ko po ikilos sa gawa ko na. Ito po, Ama, salamat po dahil hindi po palagi kung wala po nasasalat. Salamat po sa mga bigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga awitan na nakakawin po sa mga kapatid. Ito po, Panginoon, mapanilayan ko po na paghawakan po ang pagsamat po sa mga oras ito. Kung pagkain na mga masok po sa mga puso. Turuan niyo po ang pumasok sa amat. Ito po, Panginoon, sa mga pagpapakalamang ang mga nandito sila pagpapasahan ng darian. Ito po sa mga gina po na natin sa mga gawain. Ito po rin po sila kausapin. Ito po sa ang pagsamba sa araw nito, ay patuloy mo po ang gawin. Ang siyang kailangan sa mga pangalan ng Jesus. Sabi na po tayo mag-share po. Ang review po natin ang sales. First one, let us see. Your shadows always you promise of love was already safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering my homeward song, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever sing. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever sing. Forever sing. Forever sing. Forever sing.
Is in your name, cause you are never far away, always reaching out to save my weakness. Covered by your strength, and I am proud forever saved. Amen po, para po sa ating last song, awitin po natin ang lili. Verse 1. Kagandahan mo ay pagpasa sa ibig mo, sa aking dugo. Ngayon may di ka pabayaan sa iyong laman. Matatapuan sa iyong laman.
God be all the glory. Okay, hindi po tayo magputayo. At magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Gaya po ng sa atin, responsive reading. Ako po sa verse 10. At yun po sa susunod na mga pahina. At kapag nandun na po tayo sa pinakalas, ay sabay-sabay po tayo magbabasa. Kung may mga Bibles po tayo, ay buksan po natin ito. And the book of Philippians, chapter 1. Kung nandiyan na po kayo, ay say amen po. At kung wala naman po kayong mga Bible, ay pwede po kayong tumingin dito sa screen. Amen. Ayan, in Philippians chapter 1, verse 10. Amen po? Nakita na po? Ayan. So ako po muna sa verse 10, kaya po sa verse 11, at kapag tayo ay nasa verse 21 na po, ay sabay-sabay po natin itong babasahin. Sabi po sa Philippians chapter 1, verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. But I would you should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ here of envy and strife, and some also of good will. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am sent for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in preference or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, ye and I will rejoice. Verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be in my life or by death. In verse 21, sabay-sabay po tayo. 3, 2, 1, read. For to me to live is Christ, and to die is gain. Tuloy po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po lumapit sa Panginoon sa panalangin. Pero sama po natin sa panalangin yung ating mga pastor, ating po mga senior pastor, pagpay natin si Pastor Arnel, si Pastor Sami, dahil hindi po siya okay ngayon. Kaya sige po lahat tayo mo ko pumigit. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa kabutihan niyo po sa buhay po namin. Salamat Panginoon sa masasayang kawitan na nagpapaalala sa amin. Na balang araw Panginoong Diyos, ano na po yung mangyari sa amin dito sa lupa, na balang araw makakasama namin kayo dyan sa langit na bayan. Lord, salamat po sa mga pangako dito sa amin. Lord, tulungan niyo kami na habang kami nabubuhay, panghawakan po namin ang pangako po ninyo Panginoon sa ating Panginoong Diyos. Lord, kami po lumalapit sa inyo. May nakikita kayo kung hindi po tama sa aming puso, kapalangan niyo kami. Kailangan namin Panginoong Diyos sa umaga nito, ay paawaan niyo po kami Panginoon. Kailangan po namin Panginoong Diyos na tulungan niyo po kami Panginoon. Panginoong Diyos, salamat Panginoon dahil hindi kayo nagkulang sa buhay namin. Ang inyong biyaya ay sapat palagi sa kada araw. Salamat Lord sa maraming blessing na binibigay niyo sa amin ako minsan. Hindi namin nakikita, mas nakikita namin Panginoon yung mga bagay na wala kami. Patawarin niyo po kami Panginoon. Minsan marami kami reklamo sa inyo. Instead na pagpapasalamat, lumalabas sa bibig namin. Lord, salamat Panginoon dahil meron kaming bahay sa bahan.
nararamdaman po namin yung presensya ninyo. Hindi man ganun kalaki, katulad ng iba, pero salamat dahil kasama namin kayo dito. At salamat Panginoon dahil hindi kayo nagkulang sa aming bahay sa bahan. Dahil alam naman po namin, gawain po ninyo ito. Kaya alam po namin na kayo po mag-provide ng mga kailangan po ng gawain po ninyo dito. Panginoon, salamat po sa mga ministries na pinagkatiwala nyo sa amin. Hindi man kami magagaling, marami kami pangkukulang, pero salamat Ama dahil ginagamit nyo kami sa inyong gawain. Patuloy yung pagpalain, Panginoong Diyos, yung mga ministry na pinagkatiwala nyo po sa amin, yung Children's Center, yung daily ministry. Mahayo kami, Panginoon, Diyos sa labas, nagigit nyo kami. Lord, sa lahat, Panginoon, ang ginagawa namin sa inyo, tulungan nyo kami, Panginoon, na lagi namin ibigay yung best namin para sa inyo. Dahil alam po namin, wala pong sayang, pagpara po sa inyo. Lord, salamat din po, Panginoon, dahil may mga pastor kami na nauna, Panginoon, na sumunod sa inyo, kaya kami nandito ngayon. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Abel. Hindi man po madali nung siya'y nag-start sa gawain niya, pero salamat Panginoon sa buhay niya. Patuloy niyo pagpalain ng kanyang buhay, kanyang pamilya. Diyos niyo po Panginoon lugar, Panginoon, sa kainta, Panginoon Diyos. Salamat din Panginoon Diyos sa buhay ni Pastor Sammy na sumunod sa inyo. Wala po siya ngayon dahil hindi po kayo kanyang kalusugan doon. Tulungan niyo po si Pastor. Ganyan po siya ng kalakasan, Panginoon. Salamat Panginoon. Dahil hindi po naging naglang yung karamdaman niya para sumunod sa inyo. Nakakawin po minsan sa amin. Kami hindi ko nagilipod pagka hindi lang okay yung nararamdaman namin. Tulungan niyo po yung pastor namin. Tulungan niyo po siya, ang kanyang pamilya, sila ma'am, sila Guy at Darren, Panginoon. Bless niyo po yung pamilya nila. Salamat din po Panginoon Diyos sa buhay ni Pastor na sa larugan ng Binangonan. Pagpalaan niyo po sila doon. Pastor Cedric sa Mahabang Parang. Pastor Adria sa Teresa. Pastor Eric Panginoon Diyos sa larugan po ng Laguna. Si Pastor Alan Panginoon Diyos sa larugan ng Cardona. Si Pastor John Panginoon sa larugan ng Bogor Glory. Bless mo po yung mga pastors na ito. Salamat sa kanilang mga buhay. Hindi mo madali sumunod sa inyo. Pero salamat Panginoon Diyos dahil sa biyaya ninyo, ginagamit mo kami. Lord, bless nyo rin po yung mga missionary na tinutulungan namin kahit sa maling nalaga. Alam naman po namin Panginoon na hindi kami yung nawawalan pa nagbibigay kami. Mas nadadagdagan kami Panginoon Diyos kung sa tumutulong kami sa gawain ninyo. Lord, bless nyo po yung mga pastor na ito. Bless nyo po ang kanilang pamilya, Panginoon, yung mga gawain na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Lord, pinapadalain mo din po yung mga anak po ninyo. Dito po ang Panginoon sa lugar ng Parola, sa San Andres na nagpapatuloy Panginoon sa paglilingkod. Lord, tulungan nyo kami. Hanggang dumating kayo, masupungan nyo kami nagtatapat, naglilingkod sa inyo. Lord, pinag-pray din namin yung mga kapatiran namin na hindi na po namin nakakasama sa gawain, Lord. Lagi namin sila pinag-pray sa isang araw. Makasama ulit namin sila, Panginoon, dito sa pagsamba sa inyo. Usapin niyo po sila palagi, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon Diyos. Lord, pinag-pray din po namin yung may mga kapatid namin may karamdaman. Ito ang patuloy na pagaling sa kanila. Pagaling niyo po, Panginoon, magulang, Panginoon, Brother MJ, kay Sister, Panginoon Diyos, kay Chanel, Panginoon, patuloy na magalingan. Hindi po, Panginoon Diyos, sa amin po tatay, Pastor Sunny, kay Mamlagi, Panginoon Diyos, hindi po, Panginoon Diyos, kay Brother Donald, palakasin niyo po siya patuloy. Lord, sa mga manang sa buhay, kung may mga karamdaman, kay Panginoon na magpalakas sa kanila. Ito, Panginoon, na yung katawan namin manghihina, nagpapaalala lang na kailangan namin kayo sa buhay namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isang natin po. Lord, pinag-pray po namin ang bansang Pilipinas, tulungan niyo po, Panginoon. Aming panalangin, Panginoon Diyos, na sila po yung makahol, Panginoon, na inyong salita. Lord, thank you po sa umaga nito, manibigay niyo sa amin, at kasama-sama kami, para sambahin kayo sa Espiritu at Panginoon. Lord, nagmatapos po ang gawain ninyo, samahan niyo kami.
Sa mga papunta pa lang, ingatan niyo po sila. Maraming pong salamat naman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin, I worship you. And I look into your holiness, and I gaze into your love.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa mga umawit kay Brother Neil, Mrs. Ashley. Muli yan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kung ang Diyos dakila sa atin, kaya dapat lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kung lumit ka ng boses, no? Kaya salamat sa Panginoon. Talaga pag pinagamit mo sa Diyos, aayusin niya eh. Ano? Kaya yun lang yung patunay na once na ginamit mo sa Diyos, magagandahin ang Panginoon niya. Kaya tayo po yung mag-aaral. Ready na po ba kayo? Pero bago yun, good morning po sa bawat isa. Batiin nyo naman yung katabi nyo ng magandang umaga. Tapos ngitian mo siya. Huwag kang aalis sa church o huwag kang dapat dito na hindi mo nababati o nakakamusta man sa kapatiran. Importante po yan. Ano po, kaya sige po, tayo po yung mag-aaral sa Philippians chapter 1. Ito yung Epistle of Paul to the Philippians. Talagang sinulatan niya yung mga taga-Philippi. Kapag mag-aaralan natin yan. Sinabi dito, verse 21. Sige na, Sis Day. Sabay-sabay natin basahin ito. Ito po natin pag-aaralan. Ready now, read. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ulitin ulit natin yung mas malakas. Okay, ready now, read. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang title po ng mensahe ng Diyos sa umaga sa atin, He is my everything. He is my everything. At totoo naman na ang Diyos lang sapat na sa ating mga buhay. Okay? Sapat na ba talaga ang Diyos sa atin? Ano po sana tawag dito? Totoo naman na ang Diyos lang, ang Diyos po ang kumpleto po ng ating mga buhay. Kahit kuminong ka pa ng maraming sentrum, without Jesus Christ, you will never be complete. Kahit inamin mo yung buong isang bote ng sentrum, hindi ka magiging kompleto doon. Tanging ang Diyos lang po ang kompleto ng buhay natin. Hindi dahil sa pera mo, ari-arian mo, kundi ang Diyos ang kompleto sa tao. Kaya tawag dito, kung bakit sinabi ni Apostle Paul ito, dahil alam naman po natin na si Paul, kung ano yung buhay niya noon. Pero sinabi dito, bago ko simulan ito, want to change your worship experience at church? Gusto niyo bang mabago? Pag nasasamba kayo sa, di ba, pumunta kayo sa church, mabago yung pagsamba mo. Kasi madami sa atin, pumunta tayo ng church, hindi tayo okay. Lahat naman tayo pumunta sa church na hindi tayo okay, lahat tayo. Pero paano ba mabago? Unang gawin mo, pray before you get there. Ask God to speak to you. Pag pumunta ka ng church, mag-pray ka muna. Pag-pray mo yung maging special number, yung mag-choir, yung mag-preach, para pag napakinggan mo siya, mag-bless ka. Hindi ka magre-reklamo. Ayun ang unang gawin dapat natin na ang Diyos mangusap sa atin. Pangalawa, listen to worship music on the way. Pagkapadasan pa ka, makinig ka muna ng mga Christian song. Ako, tinagdag ni Brother Archie sa mga keyboard niya eh. Tawag dito, anong oras na nag-keyboard pa rin eh. Diba? Mag-aalas 12 na yata eh. Sabi ko, parang minumulto na yata ako dito ah. Diba? Hindi ko kasi pag pumunta ka ng church, dapat makinig ka muna ng mga Christian music para pagka pumunta ka ng church, maayos na yung puso mo. Nakakabilib dyan, ang isang halimbawa niya, si Brother Antonio eh. Pag umi-entrance yan dito, pupuntaan ako niyan, nagtutugtog ng music yan agad. Talagang naka-music yan, galing labas, papasok dito, wala pong church nyo na, pupunta yan dito, tumutugtog yung music yan. Nagkukwentuhan kami, may music pa rin yan. Para nga naman papuri pa rin sa Panginoon. Maganda yun. Pangatlo, take a Bible with you. Dali mo yung salita ng Diyos, yung Biblia. Hindi lang yan, sing loudly and focus on God. Umawit ka doon ng mas malakas, and then mag-focus ka sa Diyos sa pagsamba mo. Don't run late. Okay? Para mabago yung experience natin, huwag kang magpapalate. Okay? Maganda mo kasi yun. Kasi mahirap pag-late ka eh. Pag late ka, parang mahirap na yun. Kahit saan naman eh. Di ba parang wala ka na sa sarili. Di ba pagka-late ka ganun? Pumasok na ba kayo ng late na parang aligaga ka? Di ba? Mahirap yun, lutang. Pagka pumapasok ka ng late, mahirap. Mabuti na lang kay Lord, walang kaltas. Pagka-late ka sumamba. Kaya ayan po yan. Hindi lang yan, take notes. Importante. Na nag-notes ka. Ako, mahilig po akong mag-notes. Kaya nga sinabi ko, tawag dito, kahit mag-preach po ako ng 1 taon, walang problema. Marami po akong notes dito.
Ano po, kasi nag-notes ako sa mga nagpe-preach. Hindi lang yan, expect God to move sa ating mga buhay. Ano po, you want to change your worship experience at church, gawin po natin yung mga bagay na yan at babaguhin ng Diyos yung pagsamba natin. Ano po, kaya hindi lang po yun yung gusto kong i-share sa umaga nito, pero ang ating pag-aaralan, yung epistle ni Paul sa Philippians, pagka babasahin nyo, aalamin natin yung buhay ni Apostle Paul, iba yung buhay talaga niya. Kaya nga makikita natin dito, in-acknowledge niya yung God's grace sa buhay niya. In-acknowledge niya yung God's grace sa buhay niya. Kasi tawag dito, yung buhay kasi niya hindi maganda. Di ba pagka mag-aaralan natin, sa Philippians chapter, sa 1 Timothy, sa verse 1 and 12, sinabi niya dito, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, or that he counted me faithful, putting me into the ministry." Isipin mo yon, na inari daw siyang tapat at nilagay sa gawain ng Diyos, kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon. And then sinabi niya dito sa verse 13, "Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Sinabi niya, ano ba siya dati? Mamamatay tao, pinipersecute niya yung mga Kristiyano, pero nakatagpo daw siya ng biyaya ng Diyos. Ano? Kasi nga naman, nung wala pa siya sa Panginoon, iba yung utak niya. Hindi maganda, kaya makikita natin dito, in-acknowledge talaga niya yung God's grace sa buhay niya. Kahit sa atin naman lahat eh. Di ba? Yung buhay naman natin patapon, hindi maganda yung mga nagawa natin. Pero salamat sa Panginoon, dahil merong God's grace na binigay ang Diyos sa atin. Gaya nga na sinabi ko po sa inyo last Sunday, tawag dito, yung makikita niyo yung mga pinopost ko, kung may nakikita mo kayong mga achievement ko na maganda, pinapakita maganda ko sa inyo, ayun yung mga good side sa akin. Pero pagka titignan nyo yung other side ng buhay ko, ako yung mayabang. Madamot, magagalitin, mainitin ang ulo. Ayun ako noon. Ano, at hanggang ngayon, at kung may narinig kayo sa ibang tao na hindi maganda sa akin, totoo yun. Paniwalaan nyo. Ano, baka pag nakilala niyo pa ako, baka mas pangit patignan nyo sa akin. Ibig ko lang sabihin, tawag dito, dahil in-acknowledge ko yung grasya ng Diyos sa akin, salamat sa Panginoon, ginagamit niyo yung buhay ko. At sa bawat isa po sa atin, dahil biyaya ng Diyos, nandito po tayo ngayon. Kaya dapat lagi natin i-acknowledge yung God's grace sa ating buhay. Hindi lang yun, yung makikita natin kay Paul, yung appreciation, the grace of God. Ina-appreciate niyo yung grasya ng Diyos eh. Na-appreciate niyo ba yung grace ni Lord? Na pagkagising mo, buhay ka pa. Diba? Biyaya ng Diyos yun eh. Hindi mo naman binili yun. Biyaya. Ang biyaya kasi, hindi mo deserve, binigay ng Diyos. Biyaya yun. Lahat ng meron tayo, hindi natin deserve yan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, meron tayo ng mga bagay na yan. Yung salvation na meron tayo, hindi natin deserve mapunta ng langit. Kasi nagkasala tayo lahat, pero salamat sa biyaya ng Diyos. Balang araw makakasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Isipin mo yun, tawag dito, pagka ikaw namatay, makakasama mo ang Diyos. Wala nang masasaya dun. Kaya sana ma-appreciate natin yung God's grace, yung grace of God sa ating mga buhay. Katulad ni Paul, naranasan niyo yun. At hindi lang yun, yung accomplishment of the grace of God, kitang-kita natin niya sa buhay niya. Kasi sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, 15, verse 10, sinabi niya dito, But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Ano? Sinabi niya, dahil sa biyaya ng Diyos, ito ko ngayon. Ano po? At yung biyaya daw ng Diyos, hindi niya inaksaya. Ano po? Pagbabasa, hindi niya inaksaya yung biyaya ng Diyos. E di pagbabasahin, medyo nagmalaki pagbabasahin, sinabi niya dito, but I labor more abundantly that they all. Sinabi niya, mas matindi yung mga ginawa ko sa mga apostol, mas malupit yung ginawa ko, parang ganun eh. Isipin mo, sinabi niya, sa biyaya ng Diyos, nandito ako ngayon. Pero pagbabasahin niyo pa, sabi niya, pero yung mga naunang naglingkod, mas mahirap yung ginawa ko doon. Ano? Kasi nga naman, mahirap na sabihin mong biyaya ng Diyos, lagi ka malungkot. Di ba? Biyaya ng Diyos, ito, wala kaming pangrenta. Biyaya pa ng Diyos yun, wala kang pangrenta. Di ba? Para hindi man nakikita yung biyaya ng Diyos yun.
biyaya ng Diyos. Ito, wala kami makain sa bahay. Di ba? Ito ba yung biyaya ng Diyos? Diba? Pero sinabi niya dito, dahil sa biyaya ng Diyos, tawag dito, ginamit niya yung buhay ko. Amen. Ano? Ibig ko lang sabihin na mayroon namang ipagmamalaki talaga si Paul. Kilala naman natin siya. Kung sa posisyon lang, authority to eh. Authority si Apostle Paul, pero hindi siya nagmalaki. Ano po? Alam naman natin tinapos niya yung batas. Kabisado niya. Ano po? Marami siyang alam na lingwahe. Kaya nga nung nalaman ng mga tawag dito na siya'y Romano, natakot yung mga tao eh. Di ba? Bakit? Mataas na tao pala itong binuhuli natin. Pero sinabi niya, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya kapag pag-aaralan niyo pa, lahat daw na na-accomplishment niya sa buhay, tinari niyang dumi. Wala daw kwenta. Ano po? Ibig ko lang sabihin, kung sa posisyon, sa possession, mayaman si Paul. Ano, alam naman natin, pag attorney, mayayaman yan eh. Ano po? Pero dahil sa biyaya ng Diyos daw, nakakapaglingkod siya. At salamat sa Panginoon dahil dinamit daw yung buhay niya. Kaya sa bawat isa po sa atin, ano po, sana makita yung biyaya ng Diyos sa kada araw. Ang Panginoon po, yung ating everything sa ating buhay. Parang sarap marinig, no? Na parang, Lord, ikaw lang. Pagka may narinig ka nung sa isang tao, lalo na pagmahal mo, parang masarap pakinggan yun. Masarap talaga pakinggan. Ano na, kasi pag everything, ano ba ibig sabihin? Pag pumapasok sa inyo, everything. Parang lahat na yun eh, no? Ibig ko lang po sabihin, ang Panginoong Yesus, siya yung lahat sa ating buhay. Ano po? Kaya number one na gusto kong i-share sa bawat isa po sa atin. Ready na po ba kayo? Number one, Jesus is my purpose sa ating mga buhay. Sa Philippians chapter 1, verse 21, sinabi niya dyan, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano po? Na si Jesus daw yung dahilan, totoo naman, na si Jesus lang ang dahilan kung ba't naman tayo nabubuhay. Ano po, sana yan ang ating mindset na ang Panginoon kasama natin sa mga pangarap natin. Sa tagumpay mo, sama mo ang Diyos. Huwag na huwag mo siya naalisin kasi balang araw din naman, kung tinanggap mo ang Diyos, babalik ka rin sa Panginoon. Ang nakakalungkot lang, hindi mo siya sinama. Ano po? Okay naman yung mag-aral ka, maganda yun. Pero isama mo ang Diyos, amen? Okay naman yung magtrabaho, para isama mo ang Diyos. Ano, okay naman yung makipagkaibigan. Hindi naman tayo nagbabawal na makipagkaibigan sa mga unbeliever. Maganda nga yun, maisama mo sa church. Ano po? Hindi naman masama makipagrelasyon, pero sana yung sentro ang Diyos. Amen? Ay po yung maganda na magawa natin. Kasi ang Panginoon, ang dahilan kung ba't naman tayo nabubuhay, sana ganon. Ano, kung si Jesus yung everything sa buhay natin, siya yung dahilan kung ba't ka nabubuhay. Sa paglilingkod mo, sa service mo, kamusta? Si Lord pa ba yung namumuna sa buhay natin? So, parang ang ganda, no? Na nabubuhay ka, naglilingkod ka para sa Panginoon. Kaya sinabi niya dito, for this sa Philippians chapter, sinabi niya dito, may awitin pala to, awitin pala. Na inaawit natin, di ba? For this cause I live. For this cause I would die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, o the cause of Christ. Ano po, sana kung ba't tayo nabubuhay para sa Panginoon. Ang sarap nun, no? Na may ginagawa ka, Lord, kasama kita dito. Sana wag na wag mong iiwan ang Diyos. Kasi ang kahantungan niya, pag iniwan mo ang Diyos, malungkot. Malungkot po yan. Ano mo? Kaya mga kapatid, love is the motive for giving. Love is the motive for giving. Joy is the strength for working. Ano po, ba't naman tayo nagbibigay? Kasi mahal naman natin talaga ang Diyos eh. Kasi siya yung unang nagbigay. Kung bakit tayo nakakapagpatuloy. Ano po? Kasi may saya ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Sana huwag natin alisin yung mga bagay na yan. Sinabi ni Pastor Joel Sauco, faithful people don't live for themselves. Ang matapat daw na tao, hindi siya nabubuhay sa sarili niya, lalo na kung Kristiyano. Ano po? Ang kanyang gampanin, kung ano yung may tutulong niya sa iba. Ay, na totoong tapat na tao. Hindi lang yung pag may nakita siya, hihingan mo to. Ano? Hindi ganun yung tapat na tao. Totoong anak daw ng Diyos, kung ano yung may tutulong niya sa iba. Sana po ganun tayo mga Kristiyano. Na pag kami nakita ka sa gawain, ano yung matutulong mo sa ministry?
Ano kayo matutulong ko sa church? Hindi yung, ano kayo makukuha ko dyan sa tao na yan? Ano kayo makukuha ko sa church? Yan, hindi po ganun tayo. Kasi ang totoong nagmamahal, siya yung nagbibigay. Amen? Nung pumunta po ako sa conference doon, sobrang blessed po ako. Kahit sabi ko, hindi ko naman makuha yung mga pinamigay nila eh. Kahit hindi ko po makuha kasi nung makinig lang ako doon, kung paano lang kami tinrato doon, sobra na eh. Unli po ang pagkain doon. Naka-buffet po kami. Mahal po ang buffet ba? Unli na lang. Unli po ang pagkain doon. Sabi ko, hindi ako nagbe-breakfast. Napapa-breakfast ako doon kasi kailangan. Breakfast, tanghalian, may merienda, may dinner. Tapos lights off na, alas 10. Yung kwarto namin doon, naka-aircon kami. Po? Ibig ko na sabihin, yung mga members din ni Pastor doon, alam nyo, nagmamap, attorney, tagamap niya sa church. Tinatanong niya pa nga eh, ayos ka lang? Ayos lang po, Pastor. Alam niyo yung mga nagsiserve sa amin doon, sinilip nila tawag nila Chanel, ganyan ka naglilipit ng plato, nagbibigay ng tubig sa amin, ang dami. Tagalingas ng CR nila, kung manager ng bangko. Naglilipot sa Panginoon. Gano'n sila maglilipot sa Diyos. Naiiyak nga ako nung nalaman ko eh. Alam niyo kung magkano nagastos nila doon sa conference na yon para mapaglingkuran yung mga pastor? Milyon. Alam niyo kung ano yung buhay ni pastor dati? Allowance daw niya, 150. Weekly. Sabi ko, kundi na, malaki pala allowance ko Na-review ako eh, 150 siya nag-start ng gawain. 150 lang yung allowance niya. Naka-review ka, Brother Archie. Mari-review ko eh. Tapos ngayon, kung paano sila pinagpala ng Diyos, grabe. Sabi niya, yung church nila ayaw na nilang palakihan. Maganda na po yung church nila. Kaya 500 na tao. Sabi niya, ayaw nila daw magpagawa. Pakaso nga lang, may membro na gusto pang palakihan yung church nila. Nagbigay ng 4 million. Para makapag-extend sila ng building. Ayaw niya eh. Pero sinabi niya, nagkasundo tayo, papagawa tayo ng church. O sige, napagkasunduan natin. Sabihin natin sa church. Nagbigay yung membro niya, 4 million eh, para makapag-start ulit sila. Kaya pa nagpe-pray sila, kasama yung sa sa service nila. Magpe-pray sila ng building. Ang galing ng ginawa ng Diyos, yung mga naglilingkod sa kanila doon, nasa ministry. Grabe, magugulat ka, Tony pala yun. Nagmamap. Yung mga bata doon, masaya sa'yo. Bibigyan ka ng kanin, busog ka na. Sabi ko, ayoko na, busog na ako. At sinabi pa ni Pastor, tawag ito, mga Pastor, pag meron kaming member ng church na binastos kayo, hindi maganda yung trato sa inyo, sabihin nyo sa akin, didisiplinahin ko. Pero wala namang ganun. Lahat sila, mahal yung pastor. Yung pastor nila, kung kikilalanin nyo, matapang yung pastor nila. Yung Pastor Joey, matapang. Pero makikita mo kung paano siya minahal ng mga membro nila, kung paano sila pinagpala ng Diyos. Walang Amerika yun. Wala siyang Amerika, sinabi niya, wala siyang Amerika. Lahat mismo sa church niya ang tumulong. Sabi ko, Lord, sana mangyari din sa amin na yung mismo member ng church, mamahalin yung gawain ng Diyos. Kung ba't nila tinutulungan yung gawain ng Diyos? Kasi doon sila pinagpapala ng Panginoon. Sinabi nung attorney yun, kung ba't siya nagbibigay kasi doon siya pinagpala ng Diyos. Na makikita lang natin, ang purpose ng buhay nila, na magandang magaya natin, ang purpose ng buhay natin sa Diyos. Ngayon, pwede natin ipagmalaki sa Diyos? Na nakaka-review lang, yung matataas na tao, may pinag-aralan, talagang handang maglingkod, na tayo na, minsan, tawag ko siya, sabi ko sa sarili ko, wala naman ako eh. School bukol na ako, tapos ginagamit ako ng Diyos, magre-reklamo ako. Hindi ako magre-reklamo, mas magpapagamit pa ako sa Panginoon. Kaya blessing talaga nakapunta ako doon. Salamat kay Pastor Sunny, na dapat kasama ko si Pastor eh. Kaso nga lang, hindi okay yung galit ni Pastor. Bawal kasi hindi okay yung kalusugan. Next year, Loben, magkasama na kami. Kaya salamat sa Panginoon na nakakatuwa lang. Yung worth ng building nila, alam mo magkano? 50 million pataas yung ginastos nila sa building nila. Ngayon mag-extend pa sila. Ganun sila binless ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga members ng church nila, natutunan mahalin ng Panginoon. Natutunan na mag-contribute sa gawain ng Diyos. Hindi sila maiyaman.
Hindi sila mayayaman. Nung natutunan lang nila magbigay, doon sila binless ng Diyos. Sa totoo lang, tawag dito, sino ba yung nananalo sa boxing? Yung nagbibigay, tumatanggap ng suntok. Sino yung nananalo? Yung nagbibigay o tumatanggap? Yung nagbibigay. Ano? Sa Panginoon din. Ang nagbibigay, yung pinagpapala ng Diyos, hindi yung tumatanggap lang. Sa volleyball, sino yung pagka nag-serve ka, pumapasok, mananalo kayo doon? Mananalo kayo. Diba? Yung nagsuserve, ay yung panalo. Sa gawain ng Diyos, kung sino yung naglilingkod, panalo yun. Kaya huwag yung sasabihin ka, dito may ministry ka, kabigatan sa'yo, huwag sanang maging ganon. Kapag may ministry ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Bakit? Kasi ginagamit ka ng Panginoon. Ako narinig ko na, bless lang talaga ako sa mga miyembro nila doon. Kasi sabi ko, maraming Kristiyano, tawag dito, ayaw magpagamit sa Diyos. Itong ang tataas ng tungkulin, bagbos ng bangko, tawag dito, attorney, lahat yata ng profesyon nandun eh. Pero naglilingkod, binibigyan kami pagkain, tubig, masasaya nila. Bakit? Alam mo yung prinsipyo nila? Doon kasi sila pinagpapala ng Diyos. Sana po magaya natin, magandang magaya. Ano po? Jesus is my purpose. Sa Panginoon po ang purpose ng ating buhay. Whatever you give is what God will use to bless others through you. Sana yung mga gifts na meron ka, talent na meron ka, ma-share mo sa iba. Sana yun ang goal natin, na maging blessing tayo sa iba. Ano po? Sana tawag dito, pag nakikita ka ng ibang tao, yung kaibigan mo na yan, yung ka-churchmate ko na yan, blessing yan. Yung tao na yan, blessing yan. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay niya. Sana ganun po tayo. Ano po? Kasi Jesus is my purpose. Number 2, Jesus is my pattern. Ano po? Ng ating buhay. Sana kung meron man tayong gagayahin pattern, ang Panginoong Jesus. Kaya sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5. Basahin po natin sabay-sabay. Ready now? Read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being born of God, who is not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him of the form of servant, and made the likeness of man. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Kung meron na tayong gagayahin, ang Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus, Diyos siya. Pero hindi niya inaring Diyos siya. Inaring ng tao lang siya. Bumaba siya dito. Hanggang sa kamatayan. Ano? Sa ating tawag dito, nakakalungkot lang, maraming Kristiyano, mayayabang. Parang tawag dito, yung mayayabang ipagpasa Diyos nyo na lang. Kasi tawag dito, ang Diyos galit po sa mga mapagmataas. Sana po sa bawat isa po sa kung meron tayong gagayahin pattern, yung mapagkumbaba. Ano po na gagayahin natin na Kristiyano ka, na mapagkumbaba. Kasi kinaangat ng Diyos, yung nagpapakababa. Kaya sinabi sa James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ano, sana tawag dito, mabuhay tayo sa mapagkumbaba na buhay. Sana hindi tayo mapagmalaki. Ano sa Diyos, sana yung buhay natin na, kasi pag nagmamalaki ka, iniisip mong hindi mo na kailangan ng Diyos eh. Naranasan mo na ba yun na wala makakatalo sa akin, natalo ka? Diba? So, totoo, lahat naman tayo dito, mapagmataas noon eh. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos, anak, hindi ko gusto yung nagmamataas tayo. Ang gusto ni Lord na lagi tayong dumepende sa Kanya. Alam mo ba tayo bumabagsak? Kasi nagmamataas na tayo, kasi minsan kala natin, malakas na tayo. Kaya kala natin minsan, hindi natin kailangan ng Diyos. Kung bakit dumarating sa buhay natin na babagsak ka na lang bigla, kasi pinarealize lang ni Lord, anak, hindi ka kayang isalba ng pera mo na yan. Mas kailangan mo ako. Yung lakas mo na yan, kahit gano'n ka kalakas, manghihina ka, anak. Huwag mo akong kakalimutan. Anak, kahit gano'n ka katalino, mawawala yung katalinuhan mo na yan. Mas kailangan mo ako. Mga kapatid sa atin, kung bakit dumarating na manghihina tayo, pinarealize lang ni Lord, anak, ayokong mataas ka. Gusto kong magpagkumbaba ka. Kung ba't nagkakamali tayo? Kasi ibig sabihin nun, kailangan natin ng Diyos. At sa tuwing magkakamali tayo, sana magpakumbaba tayo sa Diyos, na hindi pa tayo magmamataas sa Panginoon. Panginoon, patitigasin natin yung puso natin, hindi ko kayo kailangan, Lord. Kasi ganun yun eh. Once na hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, tawag dito, mahirap.
Kung bakit na tayo may altar school eh. Yung tinatawag kayo para manalangin, ibig sabihin nun may magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso sa Diyos na hindi natin kayo kaya pag wala siya. Ano po? Kaya sa bawat isa po sa atin, He must increase, but I must decrease. Sinabi sa John chapter 3, verse 30. Ano po? Sana kung meron tayong gagayahin pattern, ang Panginoon. Si Lord, mapagpatawad siya. Sana magaya rin natin maging mapagpatawad na tao. Amen? Amen. Ano po? Nakakalungkot lang pag may kaaway ka, gusto mo idamay mo pa siya sa kaaway mo eh. Diba? Yung mga bata, ganun dati. Nung high school ako, pag may kaaway yung kaibigan mo, kaaway ko na rin. Diba? Abangan natin yan. Kaaway natin yan. Kaaway ko na rin yan. Nakakalungkot, Kristiyano ka na, ganun ka pa rin. Kung may kaaway ka sa tao, kayo na lang dalawa, huwag ka naman damay. Ang makakalungkot, tawag dito sinabi ko, mga pastor, nag-aaway-aaway, hindi maganda. Ano kaya wala na nga akong kaaway ngayon eh. Ano po? Na hindi po maganda na meron na tayong kaaway. Kasi ang Diyos pinatawag tayo sa kasalanan natin. Ano po? Hindi lang yun ang Diyos mapagmahal. Sana kung meron tayong gagayahin ang Diyos, nakikita niyo yung pagmamahal sa atin. Ang Diyos mapagbigay. Sana makita rin natin na tayo maging mapagbigay din. Ano po? Kung meron na tayong gagayahin pattern ng Panginoon, huwag yung pattern ng mundo. Kasi ang pattern ng mundo hindi maganda. Puro pang sarili. Ano po? Sana kung meron na tayong gagayahin pattern ni Jesus, maganda po ito. Ano? Na makikita, pagka nakikita ka, Christian talaga yan. Kasi tignan mo ang buhay. Ano? Dati ganito yan eh. Pero binago ng Diyos yan. Ano? Dahil na sinabi ko, tawag dito, yung mapagpatawad, maganda pong magawa po natin yan. Dati dahil ko kaaway, kahit Kristiyano na ako. Kahit nung naging pastor ako, may kasamaan ako ng loob eh. Pero sinabi ko, hindi pala maganda. Ano? Hindi ko lang sabihin, tawag po dito na malala sa akin ng Diyos na dapat na meron man tayong gagayahin ng Panginoon sa ating mga buhay. Maganda pong gayahin ito ang Lord. Kasi once na ginaya mo ang Diyos, ano po, ayos ang buhay po natin. Kaya Jesus is my pattern. Pangatlo, Jesus is my prize. Parang saya, no? Nung nakuha mo ang Diyos, panalo ka na eh. Ano? Pag nakatanggap kayo ng prize, masaya? Masaya yan pagka nakatanggap ka ng prize. Ano? Yung mga raffle kong conference man, malulupit. 5,000, 10,000, 20,000. Hindi lang ako nakakuha ng raffle. Hindi ako natawag. Ganun sila magpa-raffle doon sa sayo ng mga pastor. Ano? And then syempre, yung nagbibigay si pastor, mas masaya siya. Ano? Na nagbibigay siya. Sabi niya nga, tawag dito, yung pera wala, hindi ko naman inaano, parang yung binibigay doon sa kanya sa church, asawa niya tumatanggap. Pero hindi daw siya nawawalan. Ano? Alam niyo yung tawag dito, yung offering niya sa church sa isang taon, kasi naka-record yun eh. Pwede yung tanong kayo man yung mga record ninyo. Ano po, yung record na offering niya sa church, ano, tawag yung 2.5 million. Yung tithes niya, ng buong isang taon, tithes lang yun. Hindi kasama yung mission niya, yung sa ibang bansa, marami. Ang dami niyang giving. Pag-iisipin mo, sabi mo siya niya kinukuha. Pero doon daw siya pinagpapala ng Diyos. Ibig ko lang sabihin, pagka makatanggap ka ng prize, masaya. Ano po? Nung nakilala mo ang Diyos, sana masaya ang buhay natin noon. Bakit? Kasi balang araw makakasama mo ang Diyos. Kaya walang dahilan na hindi tayo maging masaya. Kaya kasi sinabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sinusulatan niyo yung mga taga-Pilipay na maging masaya kayo sa Panginoon. Ako nga nakakulong eh. Sinusulat niya, nakakulong siya. Isipin mo nakakulong ka, nag-encourage ka ng ibang tao. Alam naman natin sa kulungan, hindi masaya. Yung mga kasama mo doon, hindi maganda. Ano? Yung nakulong nga sila, umaawit pa sila ng Christian song eh. Di ba? Nung nakalaya na yung iba, sila ni Paul and Silas, umaawit sila, di ba, sa Acts? Ibig ko lang sabihin, tawag dito, pinakita nyo itong si Paul. Dahil nakilala niya ang Diyos, ano man yung mangyari sa buhay niya, masaya siya. Sa atin, onting problema lang. Ayaw mo na maglipod. Nagutom ka lang konti sa church, ayaw mo na. Ayaw mo na magbuhay, kakagutom, wala namang pinapakain. Di ba? Konting lalakad ka lang, magbibigay ka lang ng trucks, mainit eh. Ano? Ibig ko lang sabihin, tawag na dito, ang dami nating dahilan sa Panginoon. Kung talaga ang Diyos ang price sa ating mga buhay, sana
Ano kung makita yan? Kaya sinabi sa Philippians chapter 3 verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano po? Ako nagpapasalamat sa Diyos dahil tinawag ako ng Diyos sa ministry. Hindi po ako nagsisisi na naging ganito po yung natatayuan ko. Nasumunod ako sa Diyos. Hindi po. Wala po akong trabaho na kumikita ako ng ganito. Wala po. Pero hindi po ako nagsisisi, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Kung bawat isa sa atin, ikaw tinawag ka ng Panginoon, pasalamat ka sa Panginoon. Dahil sino ba tayo para gamitin ng Diyos? Merong isang attorney doon, yung mga senior pastor, Pastor Arias, nabibilib siya sa mga pastor na nagsuko agad ng buhay. Yung hindi na nagtrabaho. Kasi siya attorney siya eh. Bago siya magsuko ng buhay, attorney muna siya. Kasi sabi niya, mas bilib ako sa iyo, kapatid. Kasi mas sumunod ka agad sa Panginoon. Milyonaryo yun. Pero mas bilib siya sa mga sumunod agad sa panawagan ng Diyos. Kasi mas nagamit sila agad ng Panginoon. Hindi ko lang sabihin sa bawat isa sa atin, ginagamit tayo ng Panginoon, praise natin yan balang araw. Bakit? Kasi may mga crowns tayo matatanggap balang araw sa Diyos. Ano? Ay, kita nyo si Pastor Sani, naglilingkod, kahit buhay na yung kapalit. Di ba? Pwede naman pahinga na lang eh. Pero bakit siya naglilingkod? Kasi para sa Panginoon naman yan eh. Di naman tayo kailangan ni Pastor eh. Kailangan natin sila. Ang pastor natin, hindi tayo kailangan ng pastor natin. Tayo yung kailangan sa kanila. Lagi nyo tatandaan, kung wala sila, wala tayo sa ganitong kalalagayan. Kung walang pastor na nagbahagi ng salita sa iyo, ng Diyos sa iyo, wala ka ngayon dyan. Kaya magpasalamat tayo dahil may pastor tayo. Kahit anong pagkukulang nila, na-encourage daw sa mga sinasabi ni pastor doon sa Pasay. Sabi niya, laki ng pagkukulang ng pastor niya sa kanya. Kasi isinent out siya, walang support. Isipin mo, dadala ka sa ibang lugar, walang tutulong sa'yo. Hindi siya pinupulungan ang pastor niya. Kaya dami niyang reklamo noon. Pero alam ninyo, kung paano niya minamahal yung pastor niya, lagi niyang pinag-pray yung pastor niya. Meron siyang, tawag nito, may offering siya sa pastor niya weekly. Nalaman ako, sabi ko, oo nga, magandang gawin. Hindi ko lang sabihin, tawag nito, kung wala namang pastor na nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos, wala ka dyan. Hindi ka nakakilala sa Panginoon. Kaya magpasalamat tayo na mayroong pastor na nagbahagi ng salita ng Diyos sa atin. O nagpapasalamat ako kay Pastor Armel. Kasi kung wala sila Pastor Sani, sila Pastor Armel, wala po ako sa ganitong kalagayan. Kaya salamat sa mga buhay nila. Jesus is my prize. Sana po, prize, sa buhay natin makita po yan. Kasi po, 5 things to let go of fear of the future. Sana yung mangyayari sa atin sa hinaharap, hayaan mo na ang Diyos ang bahala. Sunod ka lang sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya sinabi sa Matthew chapter 6 verse 34, ang Diyos ang bahala, huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala sa iyo. Hindi lang yun yung mga dapat natin i-let go, yung the desire to control. Huwag natin yung desire na kontrolin ang lahat ng bagay. Yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin kontrolado yan, ipagpasa Diyos natin. Bahala na ang Panginoon, kung may problema ka, may pinagdadaanan ka ngayon, gumugulo sa isip mo, hayaan mo ang Diyos. Huwag mo na kontrolin, nahihirapan ka. Kasi hindi mo natin kontrolado lahat eh. Hindi lang yan. Sinabi pa dito, shame from your past. Kalimutan mo na yung nakaraan mo. Kasi nga si Paul, kinalimutan niya, mga matay tao siya. Hindi maganda yung ginawa niya, pero kinalimutan niya ngayon. Sinabi niya, nandito na ako ngayon sa Panginoon. Papatuloy ako. Amen. Kaya nga sinabi niya, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. Diba? Sana po sa bawat isa sa atin, yung shame na nakaraan, kalimutan mo na yun. Yung hindi ka gagamitin ng Diyos, hindi gagamitin ka ng Diyos. Si pastor natin, dati siyang adik. Magulang niya, mga adik. Ginamit ng Diyos. School bukol daw siya. Diba? Pero ngayon, kung paano siya ginagamit ng Diyos, grabe. Ngayon, anong dahilan natin para hindi maglingkod sa Diyos? May dahilan ba tayo? Adik ba kayo? Hindi naman eh. Siya, wala kang patutunguhan daw yung buhay niya eh. Pero salamat dahil sumunod siya sa Panginoon. Ngayon, pinagpala siya ng Panginoon. Failure is not opposite of success. It's a part of success. Don't regret the past. You just learn from it. Sinabi dito, wag na po natin sanang i-bring up yung mga masamang past ng bawat
isa sa atin. Especially kung nakikita naman natin nag-i-improve siya, nagbabago siya, sana, tawag dito, sana it's like destroying the old houses and don't live there anymore. Sana kung meron tayong kapatiran na nagbabago, sana masaya tayo, nagbabago siya. Ayos yan. Ano, nakakatuwa nga na yung dating buhay natin, ganito, binago ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sana pag may nagbabago, masaya tayo. Amen? Amen. Pag may nagpapagamit sa Diyos, masaya tayo. Amen. Kasi lahat naman tayo, hindi maganda yung nakaraan natin eh. Amen. At habang naglilingkod tayo sa Panginoon, lagi tayo magkakamali. Ano, imbis na husgahan natin, tulungan natin. Amen. Ibig ko sabihin, sana makita po sa atin yan. Kasi ang bunga ng Espiritu, nakikita natin love, joy, peace, diba, long suffering, gentleness. Ano, walang sinabi doon, judge one another, husgahan mo yung kapwa mo, walang nakalagay doon. Ang bunga ng Espiritu, pagmamahal. Kaya malalaman mo yung tao mapagmahal, nakikita yung Panginoon sa kanya, mapagmahal yun. Kahit saktan mo yun, mamahalin ka nun. Bakit? Nasa kanya yung Espiritu ng Diyos eh. Ano, sana makita sa atin yun na kahit may siraan ka ng ibang tao, mamahalin mo siya. Bakit? Nasa iyo si Lord eh. Bahala ka, bahala na ang Diyos gumanti sa iyo. Ano, kung may mayabang man, nagyayabang sa iyo, hayaan mo. Ano, pagpasa Diyos natin yung mga taong mayayabang. Ano, mas maganda magsimula muli kaysa magpatuloy sa mali. Amen. Tapos na yun, umusad ka na. Usad ka na, si Paul na umusad na eh. Ano, tapos na yun. Yung mga nangyari sa atin hindi maganda, tapos na. Umusad na tayo. Ano po? Yung unforgiveness, sana i-let go na po natin ito. Hindi lang yan. Number 4 and last. Jesus is my power. Amen? Amen. Power! 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 Where pa? Where pa? Ang Panginoon yung lakas natin. Amen. Ano po? Si Lord lang ang lakas po talaga natin. Sana huwag tayong aalis sa source natin. Si Lord ang source po natin. Kasi kung manghihina ka, balik ka sa Diyos. Kaya sinabi ni Paul, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Ang galing, di ba? Ang daming pagsubok na ito ni Paul, pagbabasahin niyo yung mga sinulat niya. Di ba? Meron siyang thorn of the flesh. Hiningi niya sa Lord 3 times, pero sagot ni Lord, no anak. Pero ang biyaya kasi ng Diyos, sapat sa atin. Kung may mga sagot na si Lord na hindi sinasagot ng Diyos sa'yo, yung biyaya ng Diyos sapat sa atin. Ang kapangyarihan natin ng Panginoon, kung bakit tayo nanghihina para malaman natin na ang Diyos ang lakas natin. Kung ba't tayo nagkukulak, kinakapos minsan, para malaman natin na ang Diyos kailangan natin. Kung ba't nanghihina yung katawan natin, para hindi tayo magmalaki, Lord, malakas ako eh. Hindi ko kayo kailangan. Kung ba't tayo na-injure, para malaman natin, kailangan natin ng Diyos. Kung bakit may mga nangyayaring problema sa atin, para hindi tayo magmayabang sa Diyos. Na malaman natin, yung lakas natin, sa Panginoon lang, wala nang iba. Kaya sinabi sa John chapter 15 verse 5, For without me, you can do nothing. Pag wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Gaya nga po na sinabi ko sa inyo, dahil lang po sa biyaya ng Diyos, nakapagpatuloy ako, si Pastor Sally, biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon sa atin. Sa ating pagtatapos, sinabi ni Paul Washer, I have given God countless reason not to love me. None of them has been strong enough to change Him. Marami naman dahilan para hindi tayo mahalin ng Diyos eh. Maraming dahilan kasi sa kasalanan natin nagagawa. Pero yung isip ni Lord, hindi na bago, mahal kita. Ano man yung magawa mo, mahal kita anak, hindi magbabago yun. Kaya niya po natin tumayo, tayo po yung mananalangin. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang salita. Salamat sa pagpapaalala sa akin mismo